Ayan kabsat, punong-puno po kami dito. Ito lang natirang strawberry kay sis kasi nabulok. Aro, yan o, nag-ano na o. Sige kayo kabsat, pag yan, sumilip din si Lola. Baka ito yung sinasabi nila na marume. Yan, yung gamit mo. Marume? Guys, good morning po sa inyong lahat kakabsat. Nandito tayo ngayon sa Batangas Port at tayo po ay pauwi na sa Mindoro. Dire-diretso po kasi yung biyahe natin. Hindi ko na maharap sa akin kabsat kasi madilim. Ayokong buksan yung bintana natin, ilaw natin at kakasilaw. Kasi medyo bangag na talaga kami sa biyahe, antok na kabsat. Dire-diretso yung biyahe natin. Sinugod natin yung madaling araw. Madaling araw. Sagsaga ng madaling araw, de. Dapat bukas pa kabsat tayo uwi. Kaso lang, ay sabi ni kakabsat, sayang daw yung oras. Dumiretso kami ng uwi, kakabsat. Kaya ngayon, tayo po ay naghihintay ng barko. Hindi namin sure kung 4 o'clock yung, kasi sabi may naglo-loading daw ng 4. Pag wala daw ay 5:30 na daw kabsat. Montenegro yung barko, sabi ni kuya doon yung nag-check. Alam nyo kabsat, sabi ko magba-vlog ako pa uwi para makita ni sir yung ating biyahe. Kaso di ko kinaya, talagang antok na antok kami ni kakabsat. Natulog kami sa gasolinahan doon sa may malapit na rin naman dito. Kaya hindi ko na napakita, nawala na sa isip ko kabsat mag-vlog. Ngayon na lang po ulit. Hindi po kasi tayo sa joke na dumaan, nag-tol. Kasi hindi kaya sa Jokno dahil madilim. Bangag-bangag kami sa biyahe. Yun po kakabsat. Naiwan tayo ng pang alas 3. Kasi may pang alas 3 na na tawag dito. Na biyahe ng Montenegro ngayon. Yung susunod, kung hindi daw 7:30, 8 o'clock daw yung biyahe ng Montenegro na susunod. Hintay na lang natin ang Montenegro kabsat kasi mahihirapan si kakabsat, walang tutulugan. Kailangan niyang matulog. Ayan kabsat, punong-puno po kami dito. Tutukod yan sa may likod. Wala nang space. Kaya tayo po ay maghintay na lang para tayo makapagpahinga ng ayos. Kakabsat, maliwanag na po. Ayan. Nahintay din natin na magliwanag. May lang po ay alis na tayo para pumasok sa barko. Suot ng leg ko. Hindi na tayo sumalubong sa traffic na. Hindi na natin nasalubong yung traffic sa Cavite. Kasi pag gantong oras traffic na kabsat. Kaso masakit yung dito ko. Tsaka yung dito ko. Masakit pa ba yung balikat niya? Kakaan na. Tulog. Kabsat, ito yung sasakyan natin si Lincoln. Touchdown Abra de Ilo Port. Nakadaong na tayo kabsat. Magti-10 o'clock tayo dumating dito sa Abra. Umalis tayo sa Batangas Port ng anong oras din. Hindi ko napansin ba yung oras. Hindi mo rin nakita. Pero ang biyahe na yun kabsat is pang alas 8. So sakto lang na din tamang-tama. Alas 7 pala nagsasakay na maaga nga. 7:30 yata umalis na. Ganda ng bundok. Na-miss ko yung natin kabsat. Ang ating lugar. Ayan mga bundok, kabundukan. Ayun, dun daw. Ganda Saan tayo pinapapunta? Ito. Mag-breakfast. Kain daw muna kami ni kakabsat at naglugutom. Masakit yung ulo niya. Baka gutom na. Handa ka dyan.
Diretso na naman to. Diretso biyahe na. Doon tayo sa lutong bahay, kabsat. Yan. May 7-Eleven na rin po pala dito, o Sabra. Tapos ito yung mga sasakyan na papunta dun sa Sablayan, San Jose. Kung dito kayo bababa ng magko-commute kayo galing sa Maynila, kung saan man kayo galing. Tapos bababa kayo dyan na wala kayong parang, ano ba tawag dun Hindi sila sa... tumatawid. Ano nga tawag dun? Di sa kunyari nang galing sa PITX tapos diretso sa Sablayan, wala nang bababa. Direct tayo. Oo, direct. Eh, Saan dito tayo? na pala. Yun. Dito kakakain. Oo. May sakayan din po dito sa terminal. Pagka galing kayo ng Maynila, kukommute lang kayo papunta ng Abra de Ilog po. Kabsat, ito po in order natin dito kina ate. Pusit, adobong pusit, tinodo, tsaka pork steak. Ayan. Siyempre, tatlo yung rice. Kain muna tayo kakabsat para makabiyahe tayo. Hi idol, na-miss ka ng kakabsat. Ako nagkakalbit pa si Tisoy. Akala talaga bibigyan. Hati tayo. Kabsat, ito lang natirang strawberry kay sis kasi nabulok Aroy, yung... yan o. Nag-ano na o. Nabulok yung mga... Nay. Wala na, amag-amag na. Hindi talaga siya nagkatagal pala. Bili na lang tayo sa ano, Ano yun? supermarket sis. Siguro din Strawberry. Ay, hindi na natin. Kaya nga. Sira Hindi na nga. ah. Oh, may sira. Marami naming... Galing ko yung sira. Saglit lang. Hugasan ko nga lang eh. Nanggugutom na ako. Sis, yung isang dala namin malaki, inano na lang ni Monique, ginawa niyang strawberry jam. Bulok na. Wala. Dapat pala, kapag nagpitas ka doon, kainin mo rin agad. Bakit yung ano? Naka-cold storage yun, mang. Yan kasi, nainitan na, nababad na sa sasakyan. Mainit din kasi doon. Oh, aroy. Yan naman, gasan mo. Pinili na nga lang namin yan ni Monique. Hugasan na. Yung grapes lang ang ano, tumagal. Andiyan pa o. Ay, ma'ams, di naubos yung kanyang tinda. Naubos yung tinda ko. Bilhin niya. Nasa terminal kami kanina, sinundo namin. Hindi naubos. Deng, buksan mo to. Bigay ni Madam M. Yan ay galing yan. Mayroon pa dun sa bahay. Madami pa. Bigyan ko rin sila Auntie Donna at saka sila Auntie Anggi. Mga daing. Ito, parang binabad siya sa bawang na may konting suka at saka ng paminta. Sarap baga sis. Huwag mo hugasan ha. Ilagay mo lang sa Tupperware. Okay lang yan. Dito ko lang ito. Parang hindi. Masakang naman. Hindi kinakain. May suka. Natuyo na. Rito mo bukas. Back to reality life na naman kami. O, kain muna tayo. May ano po siya. Masama po yung kanyang ramdam, kabsan. Lumambot na. Malambot na. Sa sobrang init. Okay lang yan. At least hindi pa nabubulok. Yung kay Auntie Donna nasa bahay pa. Masarap yan. Sabi ng, ewan, sino na nga yung kabsat natin nanood? Baka daw mabuntis na ako dyan sa grapes. Ha, grapes. Ang tamis? May buto siya no. Masarap baga mamitas niyan, mang. Nakakapanlata ang init kabsat para kaming ano, magkakasakit. Lahat ito oh. May sakit na si Idol. Masakit daw yung kanyang ulo. Kaya hindi daw siya maganda ngayon, Sir Joey, ha? Huwag mo daw siyang awayin. Sir Joey, na-miss mo si Idol? Ayan o. Ang ating ulam. Paksiw na galunggong at saka adobong pato. Kain na tayo nga rod, nagatimpla ng kape ang person. Kakabsat, pagpasensyahan nyo na po ang aming dirty kitchen. Kaya po siya naging dirty kitchen kasi nandito po nakalagay lahat ng mga gamit sa kusina. Yan. Malinis naman po ito. Ganyan lang talaga kasi yung lamesa may mga kulay-kulay na po yan pero hindi na po yan natatanggal. Parang pintura siya. Tapos dahil sa matagal na panahon na lalulubog po ito sa baha, lumuma na po syempre yung mga ganyan dahil napakatagal na po nitong bahay ni Lante. Papasalamat kami at pinatira sila nanay dito dahil malapit sa trabaho ni Joy at trabaho ni King at saka po maluwag yung lugar para magluto si nanay ng mga paninda. Ito po kasi dati ay garden ni Lola.
Yan, yung may-ari po ng bahay. Punong-puno po ito ng orchids noon. Tapos ito, labahan nila ito kasi may poso. Siyempre po, nung nagsisimula ng yung malubog siya sa baha. Ilang taon na ding nung nababaha to? Matagal na, no? Buhay pa daw si Lula, nagkabahan. Lubog. Nung nakatira ka dyan, hanggang Baby pa pala ako nun, Mang. nag-aaral ka ng grade 1, wala kang natandaan. Ay, oo. Yung bahay natin may hagdan. Oo. Ayun. Abot pa. So, ilang years na tong lubog lagi pala sa baha. 36 years old na ako eh. Oo, hindi yun. Hanggang dito yan, Mang, no, diba? Yan sa taas na yan, umaabot. Oo, Yan. nagdimdim po. Doon. Kaya po, siyempre, hindi natin maiwasan, kabsat, na maging ganito siya, pero kakabsat. Luma na tong bahay mo, wala pa kayo noon, mayroon na tong Oo, bahay. yun nga ang sabi ko sa kabsat, antigo na po itong bahay na to. Sinihan daw ito noon. Tignan Tapos nyo, yan kayo bari po, Lola. Pasensya ka na po at pinapakita ko yung bahay nyo. Ito po kasi, makikita nyo, diba kalumaan na yung ganyang klase ng tangke? Hindi nagamit ni Lula mo yan. Ang usong tangke na ngayon plastic, pero yan po yung tangke noong mga panahon na hindi pa ako napapanganak, yan ang gamit Hindi nila. naman gamit yan. Ito noon, napakaganda nitong lugar na to, kakabsat. Naalala ko nung maliit pa ako, na syempre naalala ko pa rin yung ibang nangyayari. Ang ganda nito, liguan yan. Yeah, sige kayo kabsat, pag yan, sumilip din si Lola. Tapos orchids na. Oo. Kung mapapansin nyo, may kabilang pader. Sa kanila pa po yan, binenta na lang. Kaya napakalawak po nito noon, kabsat. Puro puno, puro halaman. Saan dito yung... Baka ito yung sinasabi nila na inamarumi. Yan, yung gamit mo. Marume? Ay, pasensya na po. Nag-aarak ni nanay yan. Huwag niyong ganyan nararak ni nanay. O ano na lang po yung aming madangkot dyan. Yun. Huwag na po kayong hayaan nyo na. Pa ako dumandating. Di na masikaso. Gabi na lang sila. Pagtak na ako. Mamaya tulog na ako. Kumakain niya ako tulog. Hmm? Gawaan. Kain muna tayo. Iba na yung galabas ko. Piso, 10 minutes. Sarap yarn. Kinakain na nila yung chicharon na spicy. Di natikpan ni sis yung paumbong na suka. Di ako nakadala. Nalimutan ko eh. Sis, pakita mo kay Sir Joey yung cutics mo. Sir Joey, tignan mo yung kuko ni sis. Ala ka dyan! Sige. Suko daw si Sir Joey sa tabaron eh. Pampabata daw yun eh. Anong tabaron? Tabaron. Kung mayroong chicharon, mayroong May taba. taba. Yung taba, ginawang chicharon. Masarap. Isa lang kasi binili ko noon, tinikman Sa namin. suka. Sarap yun. Sarang bulaklak. Ayun. Uy, kamura baga sa La Union ding. 300 pesos. Isang ganito, malaki. Magaluma. Magbili na lang tayo sa palengke ng lutuin eh. 200 lang isang kilo. No. Mm. pa rin ipagpapalit ang hipon. Ang hipon. Yun nga, napag-usapan namin ni kuya mo kasi nga dadaan na rin lang. Ay kaso, puno ng sasakyan. Saan pa namin ilagay ang crab at hipon? Ay nadaanan namin sila kugkog. Marami yatang tinda. Sabi ko, punta na lang natin sa Jainto kasama si Idol. Para makapili tayo ng crab next time. Diba, Idol? Kinakain mo na yung grapes? Tingin ko nga, itsura. Ganda pa rin, no? Sama ka dun, sis. Pag susunod, balik tayo. Ano na, mother? Lakad na kami, mother. Sarap yung chicharon. Bye, sister. Baka murahin. Kita tayo bukas, ha? Bilhin nyo yung mani ko, kakamsat. O, dami natira. Kinain na namin. Yun o. Bye, kabsat bukas ulit. See you later, alligator. Bye. Good night.